Mukhang sa wakas ay dumating na ang problema. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Ako ang ama ni Lola, kaya hindi ba dapat ako ang gumagawa nito? Tumawa si Alexander. Yulia glared and coldly said, huwag mong ibahin ang topic. Alam mo naman talaga kung bakit ko ito tinatanong sa'yo. Dahil ba kay Judy? Tanong ni Alexander. Tumango si Yulia at sinabing, oo. Nakontrol mo ang buong network ng balita sa isang tawag sa telepono noon. Naniwala ako. Sa iyo nang sabihin mo sa akin na ang iyong kasama ay nagtatrabaho sa pambansang istasyon ng balita. Oo, at pagkatapos noon, naniwala ulit ako sa iyo nang sabihin mo sa akin na mayroon kang kasama na nagkataon na isang hepe ng pulisya nang pinalaya sina Ivan at Nicholas mula sa kustodiya sa isa pang tawag. Gayunpaman, napakagalang ni Judy sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin, masasaktan ba niya si Harry para sa isang katamtamang mukhang veterano? Huminto sa pagkain si Alexander at tumingin kay Yulia habang sinasabi, ang totoo, isang beses ko lang siya nakilala kanina. Nag-practice ng martial arts ang lolo niya. At binigyan ko lang siya ng pointers noon. Nagalit pa nga siya sa akin dahil doon. Gayunpaman, naniniwala ako na ang kanyang lolo ay tiyak na may sinabi sa kanya na nagpabago sa kanyang isip tungkol sa akin. Tingnan mo, wala akong ideya kung bakit siya ang tumayo para sa akin ngayon. Sinasabi sa kanya ni Alexander ang totoo at bagamat may hinala siya, hindi niya alam kung gaano siya kakilala ng lolo ni Judy tungkol sa kanya. Gayunpaman, kakaibang tinitigan ni Yulia si Alexander. Tila sinusubukan niyang hanapin ang mga pahiwatig ng pagkakasala mula sa kanyang ekspresyon. Ang tanging bagay ay, si Alexander ay ganap na hindi nabigla habang ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Muli lamang nitong naitanong sa sarili si Yulia. Iniisip niya kung nag-o-overthink na naman siya. Mommy, gusto ko ring mapanood si Daddy na magluto. Biglang tumalon si Lola sa sofa at tumakbo papuntang kusina. Sumulyap si Yulia kay Lola at sinabihan si Alexander. I don't care if you're a nobody or not, pero hindi mo kayang saktan si Lola. Ako, lalabanan kita kung gagawin mo. Tumawa si Alexander nang marinig yun. Aniya, naku, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sasaktan si Lola at hinding-hindi rin kita sasaktan. Gagampanan ko ang aking papel bilang man of the house at paprotektahan ka sa anumang panganib hanggat nasa iyo ang Dragon Seal. Ang pagkarinig nito ay nagpaga ng tensyonado na puso ni Yulia nang bigla itong manginig. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react dito, lumapit si Lola sa kanya. At hinayla ang kanyang damit. Ihatid mo ako, Mommy. Sige, ihahatid na kita para mapanood mo si Daddy na magluto. Umiling si Yulia at nagpas siyang isantabi ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal at napuno ng tawanan ang kusina. Hindi nagtagal, isang masaganang hapunan ang inihain. Mabango talaga ang luto ni Daddy. Halos hindi napigilan ni Lola ang sarili habang nakatitig sa mga pinggan habang nakaupo sa kanyang maliit na upuan. Natuwa rin si Yulia. Halos tila anumang bagay mula sa kusina ay maaaring gawing napakasarap na pagkain sa mga kamay ni Alexander. Mommy, I want to eat that, and that. Itinuro ni Lola ang bawat ulam habang nakahawak sa maliit niyang mangkok. Kaya, inihain ni Yulia ang lahat sa kanya at sinabing, enjoy now, sweetie. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Lola habang tuwang-tuwa siyang iwinawagayway ang kanyang maliit na kutsara bago nilamon ang kanyang pagkain. Hoy, dahan-dahan ka dyan. Walang aagaw sa iyo. Wika ni Yulia sa tonong nag-aalala. Gayunpaman, isang subaw ng pagkain ang sagot ni Lola, ang sarap ng luto ni Daddy ngayon. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang kinakain namin. Doon. Oh, siguradong mayroon kang pilak na dila doon. Natawa si Yulia at ipinagpalagay na pinupuri lang ni Lola si Alexander dahil wala siyang father figure sa kanyang paglaki. Seryoso ako, Mommy. Subukan mo lang. Bulalas ng batang babae. Nagningning ang mga mata ni Yulia nang subukan niya ang ilang pagkain ni Alexander. Wow! Ang galing talaga. Ang mga talaba ay ang sarap din. Parang nagkamali siya kay Lola.
Mas masarap talaga ang luto ni Alexander kaysa sa pagkain na natikman niya sa ibang restaurants out there. Natigilan si Yulia dito. Hindi niya inaasahan na makakagawa ng ganito kasarap si Alexander. Kaya, hindi niya pinansin ang anumang etiquette habang sinimulan niyang kainin ang pagkain nila ni Lola. Hindi nagtagal, nilinis ng tatlo ang bawat plato. Kahit isang patak ng sabaw ay hindi naligtas. Ang luto ni Daddy ang pinakamasarap sa mundo. Pwede mo ba akong ipagluto araw-araw, Daddy? Tanong ni Lola. Mukhang medyo na-excite din si Yulia na malaman. Ang isang simpleng pagkain ay ganap na nawala sa kanyang isip ang anumang mga alalahanin niya para kay Alexander. Siyempre, parehong ikaw at ang iyong ina ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. I'd do anything for you, let alone cook for you. Sagot ni Alexander na may malumanay na tono. Ay, ibig sabihin makakakain na ako ng luto ni Daddy araw-araw ngayon. Kahanga-hanga ito. Sa sobrang tuwa ni Lola ay napalundag siya sa tuwa. Gabi na nang matapos silang maglinis ng kusina kaya naghahanda na si Alexander para umalis. At saka, mas maliit ang apartment nila kaysa sa mansion. Kung hindi sinabi ni Yulia na manatili siya, hindi siya nang ahas na manatili. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, biglang nagtanong si Lola, "Hey Daddy, called you sleep with Mommy and I tonight?" Nang marinig iyon, napatingin si Alexander kay Yulia na agad silang namula. Tila gusto na iyon ng batang babae mula pa noong unang araw. Kabanata 32. Hey Lola, Daddy. Bago pa makatapos si Alexander, humagulgol ang dalaga, "No way. Hindi pwede. Gusto kong matulog kasama sina Daddy at Mommy. I'm begging you, Lola. Other kids could sleep with their dads every day but me. Mommy, you promised me na sabay tayong matutulog." Pagbalik ni Daddy. "Daddy, ayaw mo na ba sa amin ni Mommy?" Lumapit si Lola at niyakap ang binti ni Alexander bago hinihimas ang binti nito na may bahid ng luha sa mukha. Nang marinig iyon ay sumakit ang puso ni Alexander nang karga-karga niya ito kaagad. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Alam niyang magiging maayos na siya, ngunit kailangan pa rin niyang tiyakin na maayos si Alexander sa pag-aayos. Si Yulia ay labis na sumalungat sa sitwasyon. Sa isang banda, napakalaki ng utang niya sa kanyang anak at hindi niya kayang tanggihan ito. Sa kabilang banda, nag-aalala siya na baka may mangyaring masama kung sila ni Alexander ay magsasama sa iisang kama. At saka, gaano man kahusay si Alexander, 3 araw lang niya itong nakilala. "Kausapin mo na lang si Daddy, Mommy. May kikinig siya sa iyo," sabi ni Lola pagkatapos panasan ang kanyang mga luha. Kaya, tiningnan ni Yulia ang malungkot na batang babae bago tinanong si Alexander, "Hoy, wala kang plano ngayong gabi, di ba? Bakit? Hindi ka ba magpapagabi? Tingnan mo Daddy, gusto ni Mommy na manatili ka, kaya manatili ka at matulog sa amin." Bulalas ni Lola habang inaalog-alog ang leeg ni Alexander. Medyo hindi komportable si Alexander nang mapansin niya kung gaano kabukas palad si Yulia. Pero, may sasabihin pa sana siya, tumunog ang phone niya. Tinawag pala siya ng stepfather niya. "Hoy Alexander, bukas ang kasal ni Naomi. I need you to make some time and come over early tomorrow," sabi ni Nathaniel sa napakagandang tono. "Don't worry Dad. I'll be there," sagot ni Alexander. "Oo naman, ipapadala ko sa iyo ang address mamaya." Ibinaba na ni Nathaniel ang tawag pagkatapos noon. After that, Alexander told Lola, "Hoy Lola, I really have things to do tonight and I can't stay with your mom. Hindi na rin kita makikita bukas." Gayunpaman, bago pa matapos si Alexander ay humagulgol na si Lola. Sobrang sama ng pakiramdam ng dalawa nang umiyak siya. "Ikaw, tumahimik ka na, Lola. I promise na uuwi ako kinabukasan, okay? Tingnan mo, matutulog ako sa iyo at magkukwento ng bago matulog." "Okay." Napasulyap si Alexander kay Yulia nang sabihin niya iyon. Tila sinusubukan lang niyang bigyan ng oras si Yulia para makapaghanda sa pamamagitan ng pagpapaliban sa kanilang sleepover. Kumbaga, ito ang pagiging gentleman niya.
Hindi rin tanga si Yulia at alam niyang pinag-iisipan ni Alexander ang kanyang nararamdaman, kaya binigyan niya ito ng isang ngiti ng pasasalamat. Talaga. Tumigil sa pag-iyak si Lola at tinanong niya iyon kay Alexander. Siyempre. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nakangiting tanong ni Alexander. Tumango si Lola at sinabing, I do. Alam kong tutuperin mo lahat ng ipinangako mo. Oo, magandang babae. Hindi napigilan ni Alexander na bigyan siya ng halik. Ngumiti si Lola at sinabing, dapat mong halikan si Mommy, Daddy. Halos mahimatay si Yulia pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi siya makapaniwala na ang batang babae ay maglalagay ng napakaraming bitag para sa kanya. Gayunpaman, natawa si Alexander nang mapansin ang reaksyon ni Yulia. Sabi niya, naku Lola, ang sweet mo talagang bata. Pagkatapos nun, binigyan niya ulit ng halik si Lola. Naiinis pa rin si Yulia nang tawagin ni Alexander si Lola na sweet na bata. Iyon ay dahil pinalaki niya si Lola para lang sa kanya na mag-butter up kay Alexander. Sa sandaling lumitaw ito. Naiinggit siya doon. Huwag mo lang akong halikan, Daddy. Buong araw ka nang hinihintay ni Mommy. Baka mamaya magalit siya. Tumalon si Lola sa braso ni Alexander at inilagay ang kamay ni Alexander sa katawan ni Yulia. Dahil dito ay natigilan si Yulia habang maingat na nakatitig kay Alexander. Kaya naman, ngumisi si Alexander at kunwaring hinayla siya palapit. Hoy, tama na yan. Natarante si Yulia at instinctive na tumalikod. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak ni Alexander dahil nakayakap ito sa baywang niya. Lalong nabalisa si Yulia nang mapansin kung gaano siya kalapit ni Alexander. Bagamat mayroon na siyang anak na babae, ang nangyari noon ay isang aksidente. Hindi na niya mababago ang nangyari noong gabing iyon and besides, she kept herself pure after that. Ni hindi niya naramdaman ang kamay ng ibang lalaki. Kaya, hindi siya naiiba sa isang batang babae na hindi kailanman nakikipag-date. Ang tanging magagawa niya noon ay ipikit ang kanyang mga mata at isipin na kung maglakas loob si Alexander na samantalahin siya, hindi na niya ito hahayaang manatili sa tabi niya. Biglang nanginig si Yulia nang maramdaman niya ang mabilis na pagdampi mula sa kanyang mga labi habang ang mainit na hininga ay dumampi sa kanyang pisngi. Kabanata 33. Kaya naman, dahan-dahang iminulat ni Yulia ang kanyang mga mata at napansin niyang inilagay ni Alexander ang kanyang hinlalaki sa kanyang labi nang hindi tumitingin si Lola bago siya kunwaring hinahalikan. Nag-transfer siya ng kiss. Natigilan si Yulia dito. Hindi niya inasahan na hindi man lang siya hawakan nito kapag nag-aalala siyang sinasamantala siya nito. Anong problema? Disappointed ka ba? Pang-aasar ni Alexander. Namula si Yulia at sinabing, no way. Itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan ngayon. Bakit ka ba naguguluhan noon? Pang-aasar ni Alexander. Nang marinig iyon, nagpa siya si Yulia na huwag pansinin siya habang sinabi niyang, magpaalam ka na sa iyong ama ngayon, Lola. Humalaklak si Alexander at umalis habang si Lola ay mukhang atubili na panoorin siyang umalis. Samantala sa jeep, inabot ni Doyan kay Alexander ang dalawang napakasalimuot na mukhang kahon at sinabi, eto ang mga kwintas na gusto mo, boss. Kaya, binuksan ni Alexander ang mga kahon upang tingnan. Sila ay walang iba kundi ang dalawang pinakakapansin-pansing kwintas sa exhibit. Kanina, sila ang bituin ng Cullinan at ang pulang alikabok. Malamang, sinabihan niya si Doyan na bilhin sila kanina. Dahil bihira niyang malaman na may gusto ito kay Yulia. Halatang kukunin niya ito para sa kanya. Para naman sa isa pang kwintas na kilala bilang Red Dust, binalak niyang ibigay kay Naomi ang kwintas bilang regalo sa kasal. Bukas. Hey boss, napansin kong pumasok si Nichiola sa mismong building bago ka dumating. I have reason to believe na may binabalak siyang gawin. Kay Madam, gusto mo bang may gawin ako tungkol dito? Tanong ni Doyan. Dumaan ulit si Nicholas. Tanong ni Alexander habang nanlamig ang tingin at sinabing, I want you to follow him. Pwede mo naman siyang pansinin kung puro kalokohan lang ang ginagawa niya kay Yulia. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang lapitan siya, mayroon kang pahintulot na pumatay ng walang awa. Opo, Ginoo.
Sagot ni Jana bago bumaba ng jeep at naglaho sa gabi. Pagkatapos noon, nagmaneho si Alexander pabalik sa Ocean Hill. Samantala sa bahay ni Yulia. Habang nanunood si Yulia ng cartoons kasama si Lola, tumunog ang doorbell niya. Bumalik na ba si Daddy? Tuwang-tuwang bumangon si Lola, na nagsisimula ng makatulog para buksan ang pinto. Daddy, bumalik ka na ba sa pagtulog namin ni Mommy? Tuwang-tuwang tumakbo ang batang babae para buksan ang pinto. Sumunod si Yulia sa likod at nagtanong, may nakalimutan ba siya? Gayunpaman, natigilan siya pagkasabi niya noon. Iyon ay dahil wala si Alexander sa pintuan. Sa katunayan ito ay walang iba kundi si Nicholas, na muling nagkaroon ng alitan sa kanila noong araw na iyon. Napawi ang ngiti ni Lola nang makita niya si Nicholas. Sa halip ay mukhang dismayado siya. Maingat na tinanong ni Yulia, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? When he felt the difference she treated him and Alexander. Mukhang matagal na niyang hinabol si Yulia noon. Gayunpaman, hindi lamang niya hinawakan ang kanyang kamay, hindi rin siya pinapasok sa kanyang tahanan. Gayunpaman, si Alexander, na itinuring niyang walang silbi ay kailangan lamang na gumugol ng ilang araw sa kanya upang tretuhin ng espesyal. Pakiramdam niya ay hindi lamang pinayagan si Alexander na manatili sa kanyang sala, maaari pa itong pasukin sa kanyang kwarto. Ang mas nakadama ng pang-iinsulto sa kanya ay kung gaano kawalang bahala si Yulia matapos malaman na may kabit si Alexander. Hindi siya nasisiyahan. Nang maisip niya kung paano nabiyayaan si Alexander sa piling ng dalawang magkaibang babae. Napagpasyahan niya na talagang kailangan niyang matulog kay Yulia at itatabi siya sa tabi pagkatapos na magsawa sa kanya. Gusto niyang maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng iniwan. Gayunpaman, gaano man kagalit ang kanyang intensyon, hindi niya hinayaang mawala ang anumang bagay habang pinilit niyang tumingin ng think time at sinabing, narito ako para humingi ng tawad, Yulia. Masyado akong impulsive kanina at may mga sinabi akong kahindik-hindik sa iyo. Sana hindi mo isapuso ang mga salitang iyon. Dahil wala si Alexander noong gabing iyon, hindi nang ahas si Yulia na makipagtalo sa kanya, kaya tumanggaw siya at sinabing, oo naman. Magpapanggap akong walang nangyari kanina. Gayunpaman, bago pa makaramdam ng sobrang saya si Nicholas, nagpatuloy si Yulia, maaari ka nang umalis at wala na tayong magagawa. Sa isa't isa sa hinaharap. Agad na isinara ni Yulia ang pinto bago pa man makapagsalita si Nicholas. Samantala sa mansyon sa Ocean Hill. Si Alexander ay nagniningning sa tuwa habang siya ay nakaupo sa sopa. Nasabi na pala ni Diane sa kanya ang lahat ng sinabi ni Yulia kay Nicholas kanina. Ito ay nagpasaya sa kanya ng hindi kapani-paniwala. Tila nagsimula na siyang magkaroon ng nararamdaman para kay Yulia sa maikling 2 araw na magkasama sila. Bukod dito, malinaw niyang nasasabi na walang kinalaman ang kanyang nararamdaman sa guilt na naramdaman niya noon. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Walang iba kundi ang araw ng kasal ni Naomi. Dumating si Alexander sa tahanan ng pamilya Fuller sa madaling araw. Ang kanilang tahanan ay pinalamutian ng lahat ng uri ng mga dekorasyon sa kasal habang maraming bisita ang naruroon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang buhay na eksena. Parehong abala sina Winona at Nathaniel sa sandaling ito. May kailangan ka ba ng tulong, Dad? Tanong agad ni Alexander pagkapasok niya. Niyakap ni Nathaniel ang kanyang mga balikat at sinabing, okay lang kami ng nanay mo dito. Naku, nasa kwarto niya si Naomi kasama ang mga kaibigan niya. Maaari mong tanungin sila kung kailangan nila ng tulong sa anumang bagay. Hoy, magandang ideya ba iyon? I mean, lalaki ako and they're a group of girls though. Gusto siyang tanggihan ni Alexander. Gayunpaman, bumulong si Nathaniel, remember the person I told you about last time. Nandito na ang anak ni Rufus. Para makagawa ka ng dahilan para mapalapit sa kanya. Alam mo, bukod kay Naomi, siya ang pinakamaganda sa grupo. Kabanata 34. Natahimik si Alexander sa narinig. Iniisip niya kung magugulat ang kanyang stepfather kapag nalaman niyang nasa preschool na ang kanyang apo.
Gayunpaman, hindi pa rin niya masasabi kay Nathaniel ang totoo, dahil hindi pa pumayag si Yulia na maging kanya pa. Kaya, hindi niya maaaring madawin ang mga bagay noon. Kaya, kinailangan ni Alexander na tanggapin ang alok ni Nathaniel nang may pag-aalinlangan habang tumango ito at pumunta sa kwarto ni Naomi. Samantala sa parehong oras, isang grupo ng mga kababaihan ang nagtipon sa paligid ni Naomi habang sila ay nagchichismisan sa kanilang sarili. "Wow Naomi, ang ganda talaga ng kwintas mo. Pero magkano yun?" Tanong ng isang babaeng nakapusod. "Mga 300,000 I think. Binili sa akin ni Brian and this series actually has a very romantic name. It's called the Blue Ocean Smith," sagot ni Naomi habang dinadamdam ang pendant sa kanyang kwintas. Ang babaeng nakapusod ay ang pinsan ni Naomi na si Ash Munoz. Inggit na inggit si Ash kay Naomi matapos marinig iyon. Lalo lang nitong naramdaman si Naomi na mayabang sa kanyang sarili. "Kita nyo, ang pagpili kay Brian ay ang tamang pagpipilian pagkatapos ng lahat. Magagawa kong maging sentro ng atensyon kahit saan ako magpunta." "Sus, natutuwa akong hindi ko." Hinintay si Alexander na parang tanga. Ibig kong sabihin, siya ay walang iba kundi isang walang pera na foot soldier. Niwala siyang trabaho pagkatapos niyang ma-discharge. Hindi ko akalain na mayroon siyang $30,000, lalo na 300 milyon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga ngayon. Madali akong mamuhay pagkatapos kong ikasal kay Brian. Makakadalo ako sa hindi mabilang na mga party araw-araw, kaya bakit pa ako mag-abala? Sa isang walang katulad ni Alexander. Gayunpaman, nang mawala sa pag-iisip si Naomi, nagtanong si Ash, "Oy, nabalitaan kong dinala ka ni Brian sa eksibisyon 2 araw na. Ang nakakaraan. Baka nabili niya doon." Umiling si Naomi at tumawa habang sinasabi, "Hindi. Binili niya ito sa Goldspan Jewelry sa Ocean Street. Ngunit, nagpunta ako sa eksibisyon bagaman at ako ay labis na naakit ng mahalagang hiya sa eksibisyon. Tinatawag itong red dust. Ito ay tulad ng isang kahihiyan na ito ay masyadong mahal bagaman. Ang piraso na iyon ay higit sa $400 milyong. Maging si Brian ay nabigla sa tag ng presyo nito. Kaya, maaari lamang akong pumunta para sa aking pangalawang pagpipilian at pumili ng myth ng Blue Ocean." Sa sandaling marinig ng lahat ang tungkol sa eksibisyon, kumislap ang kanilang mga mata at nagsimulang magsalita tungkol dito. "Oh Naomi, mahal ko rin ang red dust. Ito ay napakaganda at eleganteng. Sus, kung may susuot ko sa araw ng kasal ko, lahat ay maaakit sa akin," sabi ng isa niyang abay. Sabi ng isa pang babae na may salamin, "I actually prefer the Star of Cullinan. Napakababa nito, ngunit ang detalye ay napakahusay." Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang babaeng sinabihan ni Nathaniel kay Alexander. Her name was Sally Gutierrez. A short-haired girl chuckled and said, "Mahal ko silang dalawa, pero binili sila ng isang misteryosong mayaman. Good gosh, both necklaces would cost that person $1.3 billion. Iniisip ko kung sino ba talaga ang mayaman na iyon. Mas interesado akong malaman kung kanino ibibigay ng taong iyon ang mga kwintas. Naiinggit ako sa babaeng kukuha ng mga kwintas. Mababaliw ako kung ako ang mapalad na babae. Paano kung ang mayamang tao ay isang matandang lalaki? Handa akong tanggapin siya. Sus, siguradong walang hiya ka." Nagchichismisan ang mga babae sa kanilang sarili. Biglang may sumigaw sa pinto. "Naomi." Nang lumingon si Naomi, nakita niya si Alexander na naglalakad sa kanyang silid. Sumimangot siya at malamig na sinabi, "Oh, nandito ka pala, Alexander. Siya ba ang matagal mong nawawalang kapatid, Alexander?" Tanong ng isa sa mga babae. Tumango si Naomi. Sinulyapan ni Ash si Alexander at sinabing, "Oo, siya ang adopted brother ni Naomi. Hindi ko alam kung ano ang nakikita ng tito ko sa kanya." Ibig sabihin, pumayag pa siyang pakasalan siya ni Naomi bago siya magpalista. Gayunpaman, nawalan siya ng lahat ng pakikipag-ugnayan sa 2 taon na siya ay inarkila. So,
Babalik siya after Naomi is about to get married. Gosh, who knows kung ano talaga ang iniisip niya. Binigyan ni Ash si Alexander ng kakaibang sulyap pagkatapos noon. Dahil dito, naging awkward ang buong kwarto. Lalo na si Sally. Tila napagpasyahan niyang ganap na isulat si Alexander sa kanyang puso. Tila gusto ng kanyang pamilya na makilala niya si Alexander pagkabalik nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi pinansin ni Alexander si Ash at hindi rin siya pinansin ng ibang mga babae. Naglabas siya ng isang kahon at sinabi kay Naomi, "Hoy Naomi. Nasa eksibisyon ako kahapon at binilhan kita ng kwintas bilang regalo mo sa kasal." Ang eksibisyon. Sinadya ni Ash na taasan ang boses at sinabing, "Hindi naman sa Red Dust ang gusto ni Naomi, diba?" "Oh gosh Alexander, ikaw kaya? Ang misteryosong mayayamang mamimili. Paano mo nalaman?" Medyo nagulat si Alexander dahil bukod kay Diane, hindi pa niya ito sinabi kahit kanino. Path. Tumawa si Ash kasama ang ibang mga babae. Naramdaman nilang lahat na si Alexander ay medyo magaling magyabang ng walang laman. Sus Alexander, nakakadiri ka talaga. Mukhang naiinis si Ash bago itinuro ang kwintas sa leeg ni Naomi habang sinasabi. Bakit hindi mo ito tingnang mabuti? Nagkataon na ito ang pinakabagong produkto ng Goldspan Jewelry, ang Myth ng Blue Ocean. Ang kwintas na ito ay humigit kumulang $300,000. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na binigay mo sa kanya ang basurang ito? Kabanata 35. Basura. Ang kanyang komento ay ginawa Alexander ganap na hindi makapagsalita. Bagamat ang 400 milyon ay medyo malaking palitan ng bulsa para kay Alexander, ang pagtawag sa isang anti-gang kwintas na nagkakahalaga ng ganoong kalaking basura ay medyo katangahan. Mukhang nadismaya si Naomi nang marinig iyon. Akala niya noon, kahit mahirap si Alexander, tapat man lang siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay magiging isang mayabang at materyalistikong tao pagkatapos ng 6 na taon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Kunin mo na lang ang kwintas mo. Ayoko, sabi ni Naomi sa malamig na tono. Natigilan si Alexander sa narinig na agad nitong binawi ang kamay. Hindi pala niya inaasahan na si Naomi, ang kapatid na kinalakihan niya, ay magsasabi ng ganoon sa kanya. Tila maraming bagay ang maaaring baguhin ng panahon, lalo na ang mga damdamin. Kaya, bumantong hininga si Alexander at lumabas ng kwarto. Oh please, kahit gusto mong ipagyabang, alamin mo man lang kung magkano ang isang Red Dust. Ang isang unit ay humigit kumulang $400,000, hindi 4,000, at hindi rin $40,000. Ito ay $400,000,000. Kung hindi kaya ni Brian. Pabayaan ang isang kawawang kawal na tulad mo. Panunuya ni Ash. Gayunpaman, umiling lang si Alexander habang nanunuya. Tila walang sino man sa kanila ang makakaranas ng pakiramdam na magkaroon ng labis na pera. Ang astronomical price tag ay walang iba kundi ang palitan ng bulsa sa kanya. Sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga babaeng may karapatan. Alexander, malapit ka nang lumabas. Hindi ka ba interesado sa alinman sa mga babae? Tanong ni Nathaniel. Hindi. Umiling si Alexander. Hindi siya mapakali na ibaba ang kanyang mga pamantayan upang maabot ang kanilang mga pamantayan. Bulong ni Nathaniel, "So, how did it go? Nakausap mo ba ang anak ni Rufus?" Umiling muli si Alexander. Natigilan ito kay Nathaniel habang sinasabi, "Huwag kang mag-alala, anak. Magiging maayos ang lahat kapag nakilala mo ang perpektong babae. I mean siya ang pinakasikat na babae sa school niya, kaya natural lang sa kanya na mas mapili siya kaysa sa mga normal na babae. Pero, hindi naman masama ang anak ko. Napakalaki ng naiambag mo para sa ating bansa, kaya mas kwalipikado kang makuha siya." Nag-init ang puso ni Alexander matapos makita kung gaano kabait si Nathaniel sa kanya, kaya binigay niya ang kahon. "Hey Dad, nakatanggap lang ako ng tawag tungkol sa isang maliit na hiccup sa isang misyon. Kinailangan kong alagaan ito. This is Naomi's wedding gift at sobrang
Daming tao sa kwarto niya. Hindi ako komportableng ibigay sa kanya noon, kaya mamaya mo na lang ibigay sa kanya. Nagdahilan si Alexander. Sa kasal. Napagpasyahan niya na walang kabuluhan na manatili siya dahil halatang ayaw ni Naomi na makipagkita sa kanya. Ayos lang siya basta. Responsableng kapatid. Matapos malaman na may trabaho si Alexander, pinayagan siya ni Nathaniel na umalis habang inihatid siya sa pinto pagkatapos ilagay ang kahon sa kanyang bulsa. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang entourage ni Brian na may dalang paputok. Ang nangungunang sasakyan ay ang kotse ng nobyo at ito pala ay isang pulang Porsche. Nakita si Brian na may hawak na bouquet of flowers sa backseats. Pagkatapos ng ilang mabilis na laro, si Naomi ay inakay palabas ng kanyang silid ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, iniskan ni Brian ang lugar at tila hindi nakatutok bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Ano ang hinahanap mo? Tanong ni Naomi. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ni Brian. Si Alexander ba ang tinutukoy mo? Anong gusto mo sa kanya? Tanong ni Naomi sa gulat na boses. I mean kapatid mo siya. Hindi ba siya dapat dumalo sa kasal mo? Balik na tanong ni Brian sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin naging kakaiba ni Naomi ang pag-uusap nang sabihin niyang, "Nako, dumaan talaga siya kanina, pero hindi siya nagtagal." Kahit na hindi siya nasisiyahan kay Alexander, ayaw niyang sabihin kay Brian ang nangyari sa kwarto niya kanina. Alam niyang masama ang magtsismisan dahil kapatid pa rin niya si Alexander at the end of the day. Ibinaba ni Brian ang kanyang tingin pagkatapos marinig yun at bahagyang nakaramdam ng pagkalito. Tila bagaman nag-aalala siyang makilala si Alexander. Lubos niyang inaabangan ang pagkikita rin nito. Dahil magiging selebrasyon ng kasal, kung mapalapit siya sa kanyang kapatid, alam niyang magiging maganda ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong iyon. Hindi nagtagal ay dumating ang entourage sa mansyon ng pamilya ni Brian pagkatapos ng 20 minuto. Ang mansyon ng kanyang pamilya ay pinalamutian ng maliwanag at ito ay puno ng mga tao. Karamihan sa mga dumalo ay mga kasosyo sa negosyo ng kanyang pamilya at may kahabaan ng karangyan sa tabi ng kalsada. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi eksakto ang pinakamayaman sa lungsod, sila ay nagtrabaho ng husto sa Cloudtopia sa loob ng maraming taon at lubos na iginagalang. Kaya, maraming makapangyarihang tao ang naruroon noon. Lahat sila ay bihis na bihis dahil ang kanyang mga kapamilya ay mukhang tuwang-tuwa. Ang taong responsable sa pagbati sa mga bisita ay ang tiyahin ni Brian, si Mandy Faulkner. Isang lalaki na nakauniporme at nasa edad 50 anyos ang pumasok sa kanilang tahanan. Saglit nitong natigilan si Mandy at matapos tingnang mabuti ang lalaki ay tuwang-tuwa itong binati. "Oh, Mr. Crawford, anong ginagawa mo dito?" "Oh, pasok ka na, may dadalan ako ng tsaa." Tuwang-tuwa si Mandy dahil ang lalaking nasa harapan niya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Ang isang salita mula sa kanya ay sapat na upang kumbansihin ang isang pulutong ng mga tao na magtrabaho para sa kanya. Nagtataka ito kung kailan eksaktong nakakuha ng ganoong kataas na reputasyon ang kanyang pamilya. Sagot ni Mr. Crawford, "May nagsabi sa akin na ang pamilya mo ay nag-host ng kasal, kaya nagpasya akong sumali sa party." "Hindi kayo kakutol, di ba?" "Nako, napakabait mo, Mr. Crawford. Ang iyong presensya ay aming pinakamalaking karangalan. Mas masaya kaming mag-host sa iyo. Please pumasok ka." Bagamat walang ideya si Mandy kung bakit naruroon si Mr. Crawford, alam niyang tamang gawin ang pagbati sa kanya ng may malaking ngiti. Kaya, agad siyang nagpatawag ng dalawang napakagandang babae para pagsilbihan si Mr. Crawford. Gayunpaman, bago niya makuha ang kanyang sarili, may ilang mas makapangyarihang tao ang pumasok. Ginoo Lawson, Mr. Zack, Mr. Wexler, Mr. Shepard. Kabanata 36. Natigilan si Mandy sa mga dumarating na bisita. Tila kung ang mga taong iyon ay magtutulungan, magagawa nilang pukawin ang isang bagyo na sapat na upang lamunin ang buong lungsod.
Nagtaka ito sa kanya nang ang kanyang pamilya ay nakakuha ng gayong reputasyon upang maakit ang atensyon ng grupo ng mga hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga tao. Kinabahan si Mandy noong una. Gayunpaman, matapos makita kung gaano sila kagalang-galang, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi nagtagal para ipagpalagay niya na lahat ito ay salamat sa pagsisikap na ginawa ng kanyang pamilya sa huling 2 taon na naging mahalaga sa kanila. Iniisip niya kung narito sila para mag-extend ng olive branch para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagdalo sa kasal. Oo, dapat iyon. Nakaramdam ng hiya si Mandy sa isiping iyon. Say, saan nakaupo ang pamilya natin? Tanong ni Nathaniel at Winona. Kumunat ang noo ni Mandy nang mapansin sila. Lumayo siya sa kanila at malamig na sinabing, uupo kayo sa tabi ng pasukan. Nang marinig ito ay naging mapait ang ekspresyon ni Nathaniel. Ang dahilan lang kung bakit niya naitanong iyon kay Mandy ay dahil iba na ang upuan nila. Inakala niya na ito ay isang pagkakamali, ngunit ito pala ay sinadya. Nakita niyang hindi katanggap-tanggap ang kaayusan na ito dahil ang mga estranghero ay maaaring umupo sa VIP table ngunit sila, na mga magulang ni Naomi, ay nakaupo sa tabi ng pasukan. Anong problema? Gusto mong umupo sa VIP table? Tumawa si Mandy at nagpatuloy, tingnan mo, ang mga mahihirap na tulad mo ay dapat kalimutan na lang ito. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang ginagawa ng pamilya mo? Kung si Brian ay hindi ginayuman ng iyong anak at nagpupursige na pakasalan siya, ang iyong pamilya ay walang karapatan na makipag-ugnayan man lang sa amin. Anuman, ang iyong pamilya ay nakaupo sa mesa malapit sa pasukan. Maaari kang umalis kasama ang iyong anak na babae kung hindi ka masaya tungkol dito. Ikaw. Galit na galit si Nathaniel kaya hindi siya nakaimik. However, Winona decided to back down as she said, okay lang, kalimutan na natin. Ngayon ay isang malaking araw para kay Naomi. I mean nandito lahat ng pamilya at kaibigan namin. Ayos lang kung masama ang pakikitungo sa amin. Huwag nating ipahiya ang anak natin. Yeah, I mean hall pa rin, so bale kung saan tayo uupo. At saka, napansin ko na ang VIP table ay inookupahan ng napakaraming makapangyarihang tao. Dagdag pa ng tiyahin ni Nathaniel. Tumanggo naman ang iba pa niyang mga kamag-anak at umaktong parang wala man lang itong pakialam sa kanila. Gayunpaman, lahat sila ay may lihim na motibo. Tila lahat sila ay naghihintay na mapalakas ni Brian ang kanilang kayamanan, kaya paano nila hahayaan si Nathaniel na masira ang kanilang relasyon para sa kanyang pagmamataas. Naintindihan naman ni Nathaniel ang iniisip nila, kaya pinandilatan niya sila. Gayunpaman, nagpasya siyang pigilin ang kanyang galit para sa kanyang anak na babae habang naglalakad siya sa pasukan na may mapait na tingin. Tila narinig ni Naomi ang lahat ng nangyari kanina. Bagamat masama ang pakiramdam niya tungkol dito, magsisimula na ang seremonya. At wala siyang magagawa. At saka, alam niya na ang pagpapakasal kay Brian ay ganap na wala sa kanyang liga. Alam niyang kailangan niyang kagatin ang kanyang dila para tamasahin ang kaluwalhe siyang ibinibigay ng pamilya ni Brian. Buti na lang at naging mabait si Brain sa kanya, kaya ayos lang sa kanya. Ang tanging nagawa ni Naomi ay aliwin ang sarili ng ganito. Paano mo kayang tretuhin ang mga magulang ni Naomi ng ganito, tita? Nakasimangot na tanong ni Brian kay Mandy. Malamang, hindi niya ito ginagawa para sa pamilya ni Naomi. Sa halip, nag-aalala siya tungkol sa pagkakasala ni Mandy kay Alexander. Alam niyang napakalapit ni na Alexander at Nathaniel sa isa't isa na halos magkamag-anak sila. Kabanata 37. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mga salita ni Brian ay walang kabuluhan kay Mandy. Tila hindi lang hindi nagsisi si Mandy, sinabi niya kay Brian, makinig ka rito Brian, ikaw ang magiging tagapagmana ng negosyo ng pamilya natin. Dapat mong isipin kung sino ang mahalaga at kung sino ang hindi. Sinong nagmamalasakit sa kawawang brat na iyon? Kung gusto niya ng lugar sa pamilya namin, dapat talagang bigyan kanya ng anak. Yung mga mahihirap niyang kamag-anak, aba, ginagamit ka lang nila. Kaya, hindi mo
May isip ang kanilang nararamdaman. Tita. Ay. Pero, bago pa man makapagtalo si Brian, sumingit kaagad si Mandy. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin. Tingnan mo, ikaw ang bida para sa araw na ito, kaya bilasan mo at batiin ang mga bisita. Ang mga tao doon ay mga taong makakatulong sa pagpapalawak ng negosyo ng aming pamilya. Mas maraming bisita ang dumating ng mga sandaling iyon kaya naman agad silang sinalubong ni Mandy na nakangiti. Kaya naman, walang choice si Brian kundi batiin ang ibang bisita sa loob kasama si Naomi. Hindi nagtagal, napuno na ang mga upuan dahil magsisimula na ang kasal. With the host's announcement, Brian took Naomi's hand from Nathaniel's grasp bago umakyat sa stage through the red carpet. The couple looked perfect together. Pagkatapos ng ilang nakakaaliw na pambungad na talumpati ng host, ang dalawang pamilya ay magbibigay ng kanilang mga pahayag. Ang pamilya ni Brian ay may karapatang magsimula muna ayon sa tradisyon. Gayunpaman, ang taong dumating sa entablado ay naging tiyahin ni Brian, si Mandy. Nakasuot siya ng dark red na dress at mukhang eleganteng lalo na sa ilalim ng mga ilaw. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magsimula siyang magsalita. Pagbati sa lahat. Bilang kinatawan ng pamilya ng groom, naniniwala akong perpekto na si Brian, kaya wala akong masyadong masabi. Gayunpaman, kailangan kong magsabi ng ilang salita sa iyo, Naomi. Bagamat ang pamilya natin ay hindi eksaktong mayaman sa lungsod, ang iyong pamilya ay hindi. Kahit na malapit sa pagiging pare-pareho sa mga pamantayan ng aming pamilya. Ang lahat ng dumating ngayon ay napakahalagang tao. Ang mga bisitang inimbitahan ng iyong pamilya ay walang iba kundi mga mahihirap na magsasaka. Wala sa kanila ang may halaga. Hindi ko napag-uusapan ang nakaraan, pero si Brian ay nagpupursige na pakasalan ka. Kaya, ang aming pamilya ay nagpaubaya, ngunit kailangan kong maging prangka tungkol sa ilang mga bagay. Ang iyong trabaho pagkatapos ng kasal ay ang pagbibigay ng mga tagapagmana ng ating pamilya. Kakailanganin mong alagaan ang iyong mga anak at hindi pinapayagang magtrabaho. Bawal kang makipagkita sa iyong mga kaibigan ng mag-isa at dapat talagang layuan mo ang iyong mga mahihirap na kamag-anak. Huwag kang maglakas loob na hawakan ang magandang kinabukasan ni Brian. Walang pakialam si Mandy sa damdamin ni Naomi sa pamamagitan ng pagsasabi ng gayong mga pahayag. Kaya naman, kahit gaano pasensya si Naomi, namutla ang mukha niya matapos makinig kay Mandy. Seryoso ang itsura ng mga bisitang nakaupo sa VIP table, pero nanatili silang tahimik. Galit na si Nathaniel bago ang kasal, ngunit itinulak siya nito sa gilid habang nanginginig ang kanyang katawan. Bakit pinayagan pa siya ng pamilya ni Brian na magsalita? Masyado siyang judgmental. So, sinasabi mo bang wala sa liga namin ang pamilya mo? At hindi si Brian ang nahuhumaling kay Naomi. Kung hindi dahil sa kanya, pinakasalan na ni Naomi si Alexander. Ang pagpapakasal sa kanya ay mas magpapasaya sa akin. Tila walang pakialam si Nathaniel sa reputasyon ng pamilya ni Brian. Iyon ay dahil mas mahusay si Alexander kaysa kay Brian dati. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay lumaki at may sariling buhay upang mabuhay, kaya kailangan niyang tanggapin ito. Hoy Nathaniel, kalimutan na lang natin. Tingnan mo, hindi mo ba sinabi sa amin na hindi tayo dapat gumawa ng anumang drama dito? Mapapahiya lang si Naomi. Kung gagawin natin, sabi ni Winona. Bagaman hindi rin siya nasisiyahan tungkol dito, kailangan niyang panatilihing kalmado ang sarili para kay Naomi. Kabanata 38. Nang mapansin niya ang galit ni Nathaniel ay iniba agad ni Mandy ang topic. Nasaan si Alexander? Hindi ba siya nagpunta sa bahay mo kaninang umaga? Bakit wala siya dito? Umalis siya para sa ilang emergency na trabaho, ngunit nangako siya sa akin na pupunta siya rito. Medyo kumalma si Nathaniel nang mabanggit si Alexander. Pagkatapos noon, parang may naalala siya sa sinabi niyang, "Oh. Ayan, may regalo si Alexander para kay Naomi." Kinuha niya ang kahon sa kanyang bulsa at sinabing, "Ibibigay ko kay Naomi ang kanyang regalo ngayon din." "Bakit ka nagmamadali?
Pwede mo naman ibigay sa kanya anytime, di ba? Hindi mo ba nakikita na nasa kasal tayo ngayon? Ang mga kasal ay may mga plano at schedule, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo sa maliit na kahon na iyon? Nagpanik si Mandy at pinigilan si Nathaniel. Napasulyap si Nathaniel kay Mandy at nanunuya habang sinasabi, "Oo, pero iistorbo ko ang kasal ngayon. O kung hindi, wala akong ideya. Kung ano ang maaaring sabihin ng babaeng ito upang masaktan ang aming pamilya." Tsaka kapatid ni Naomi si Alexander at kung hindi dahil sa trabaho niya ay nandito na siya ngayon. Kaya, ipapadala ko ang kanyang mga pagpapala kay Naomi bilang kanyang ama. "Tell me, may problema ka ba dyan?" Inilayo niya ang kamay ni Mandy at dumiretso sa stage pagkatapos noon. Nako, nabulag siya sa galit at hindi ako makapaniwala na gagamitin niya ang mukhang magulo na kahon na iyon para guluhin ang kasal. Hindi naman siya pwedeng magseryoso, di ba? Si Alexander ay isang walang pera na foot soldier at ang kanyang mga regalo ay tiyak na mura. Nako, napahamak na tayo. Naiintindihan ko na palagi kaming minamaliit ng pamilya ng nobyo, ang stunt na hinayla niya ay ginagawa lang kaming katatawanan ng buong lungsod. Nataranta ang mga kamag-anak ni Nathaniel at nagsimulang magreklamo tungkol kay Nathaniel. Naramdaman ng lahat na si Nathaniel ay mayabang at lubos silang pinahiya. Gayunpaman, sa sandaling umakyat si Nathaniel sa entablado, gulat na bulalas ni Naomi, "Tatay." Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Mandy na nakakunot ang noo, "Hindi pa ako tapos, kaya pwede ka nang umalis. Maaari kang pumunta dito kapag tinawag ka ng host." Sus, hindi ako makapaniwala na kailangan ko pang ipaliwanag ang mga patakaran para sa iyo. Talagang nakatira ka sa ilalim ng bato. Hindi siya pinansin ni Nathaniel at sinabing, "Ako siya para ibigay sa anak ko ang regalo ng kanyang kapatid." Inabot niya ang kahon kay Naomi bago pa makapag-react si Mandy. Hindi ba ito ang parehong kahon na gustong ibigay ni Alexander kay Naomi bago tayo umalis? Oo, pareho talaga. Nagbiro pa kami tungkol sa pagiging red dust. Hindi ko inaasahan na hindi niya makukuha ang biro at tinanong pa kami kung paano namin nalaman. Gosh, nakakatuwa. Sino ang nakakaalam? Maaaring isa talaga ito, ngunit maaaring peke. Anong iniisip niya? Kailangan ba niyang gawin iyon sa harap ng maraming tao? Hindi pa ba sapat na pinahiya niya ang pamilya natin? Ang mga kaibigan ni Naomi ay mukhang gulat at nakaramdam ng labis na kahihiyan na gusto nilang lumubog sa isang butas upang itago. Halatang nakilala ni Naomi ang kahon na iyon, kaya hindi niya ito tinanggap at nagpa siya na hayaang magpatuloy si Nathaniel sa paghawak dito. "Dad, nagpapasalamat ako kay Alexander sa regalo, pero nakagaon pa rin ako at medyo hindi komportable para sa akin. Bakit hindi mo hawakan at ibigay sa akin pagkatapos ng kasal?" Diretsyong sagot ni Naomi. Gayunpaman, ayaw umatras ni Nathaniel, kaya sinabi niya, "Dapat mo pa ring buksan ang regalo ng iyong kapatid." Kabanata 39. Namutla ang ekspresyon ni Naomi nang sabihin niya iyon. "Pakisama mo na lang, Dad." "Ano bang nangyayari sa iyo, Naomi? Ito ay mula sa iyong kapatid, hindi ka ba payag na tingnan ito? Nag-aalala ka ba na ang regalo ay hindi sapat na mahal at nakakahiya sa iyong sarili bilang kanilang manugang?" Medyo galit na galit si Nathaniel sa puntong ito. "Dad." Natigilan si Naomi. "Bakit hindi mo nalang buksan at tingnan mo, Naomi? I mean, it will not take that much time anyway," pang-aaliw ni Brian. Lalong sumama ang pakiramdam ni Naomi pagkatapos noon. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang niya iisipin ang nararamdaman niya nang sabihin niyang buksan ito. Naiintindihan niya na ang kanyang pamilya ay minamaliit na ng mga tao, kaya paano siya makakaharap sa sinuman sa hinaharap kong ibinunyag niyang mura ang item. Isa pa, ito ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Tila biglang nagbago ang isip ni Mandy sa sinabi niyang, "Since Brian wanted you to open it, why don't you go ahead and do just that?" Dahil pinilit ng iyong ama na ibigay sa iyo ang kanyang regalo sa sandaling ito, tiyak na ito ay isang bagay na hindi ka pani-pani walang bihira.
Tingnan mo, kahit ako ay nasa sabik na malaman kung ano ang nilalaman nito. Halatang may masamang balak si Mandy kay Naomi. Kaya naman, kinakabahang tinanggap ni Naomi ang kahon. Ano bang pinagtatawanan mo? Gutom na gutom ka na kaya hindi mo man lang nabuksan ang isang kahon. O, hinihintay mo bang gawin ko? Ito para sa iyo. Inip siyang sinugod ni Mandy. Ang tanging dahilan kung bakit nagbago ang isip niya ay para mapahiya si Naomi sa harap ng lahat. Tila mas gusto niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa isang batang babae mula sa isang mahirap na pamilya. Bukod dito, wala pa ring suporta ang kanyang pamilya, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matapos pakinggan ang sinabi ni Mandy, ipinikit ni Naomi ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at binuksan ang kahon. Pakiramdam niya ay sobrang na-suffocate siya nang ipikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang lahat ng iyon. Naririnig niya ang pangungutya ng maraming tao sa katahimikan. Hindi nagtagal, lumipas ang mga segundo at biglang may bumulalas, isang pulang alikabok iyon. Isang pulang alikabok. Ito ba ang pulang kwintas na mula sa eksibisyon 3 araw na ang nakakaraan? Sa tingin ko, isang kaguluhan ang sumiklab mula sa gitna ng karamihan. Imposible. Narinig ko na may isang misteryosong mayamang mamimili ang bumili ng red dust. Paano kaya ito naririto? Ibig kong sabihin, si Alexander ay walang iba kundi isang walang pera na foot soldier, kaya paano niya ito magagawa? Dapat itong peke, bulalas ni Ash. Isang pekeng. Biglang sinabi ni G. Shepard, lahat, ang kwintas na hawak niya ay totoong bagay. Dahil ang eksibisyon ay hino-host ng kanyang pamilya, ang kanyang mga salita ay magkakaroon ng maraming timbang. Bakit gulat na gulat ang lahat? Mamahaling kwintas ba talaga yan? Nagtataka ang pamilya ni Nathaniel. Ang kwintas sa leeg ni Naomi ay isang napakamahal na kwintas para sa kanila. Nagtataka ito kung ang kwintas na ibinigay ni Alexander ay posibleng mas mahal kaysa doon. Gayunpaman, sa sandaling itanong nila ang tanong na iyon, sinabi ng isang babae mula sa mesa sa tabi nila, ano ang problema? Hindi ba sapat para sa iyo ang isang $400 milyong na kwintas? 400 milyon. Laking gulat ng lahat na hindi na sila nakaimik. Samantala, dahan-daang iminulat ni Naomi ang kanyang mga mata nang mapansin ang kaguluhan. Nang inig agad ang puso niya nang makita ang kwintas. Ito talaga ang red dust. Matagal niyang tinitigan ang kwintas at gustong maalala ang bawat maliit na detalye sa kwintas na iyon. Hindi siya makapaniwala na ang kwintas na ilang araw na niyang pinaglalawayan ay ibibigay sa kanya bilang regalo sa kasal. Biglang lumabo ang paningin ni Naomi habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Chapter 40. Apparently, she started thinking about Alexander and how she mocked him kanina. Nagsisimula na rin siyang magkaroon ng mga flashback ng kanilang pagkabata. Walang tigil pala sa pagiging mabait si Alexander sa kanya. Kaya, ang mga alon ng matinding nakakulong na emosyon ay dumaan sa kanya dahil ang mga pang-iinsulto ng pamilya ni Brian ay naging dahilan upang siya ay maluso. Nasaan si Alexander, Dad? Gusto ko talagang magpasalamat sa kanya. Humihikbi si Naomi. Sinabi niya sa akin na may trabaho siya. Hayaan mong tawagan ko siya para sa iyo. Tinawag ni Nathaniel si Alexander pagkatapos noon. Matapos tanggapin ang telepono ng kanyang ama, sinabi ni Naomi, I'm so sorry, Alexander. Gusto niyang pasalamatan siya noong una, ngunit ang lahat ay nauwi sa paghingi ng tawad. Natigilan si Alexander nang marinig iyon, kaya tinanong niya, umiiyak ka ba, Naomi? Anong nangyayari? Nabuli ka ba ng pamilya ni Brian? Sabihin mo lang at tutulungan kitang ayusin ang lahat. Gayunpaman, ang pagdinig nito ay lalo lamang siyang napahikbi. Palaging magtatanggol si Alexander anuman ang sitwasyon ni Naomi noong bata pa sila. Ginawa niya iyon kahit hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang kanyang mga kalaban sa isang laban. Napakaraming nagbago sa nakalipas na 6 na taon, ngunit tila hindi tumigil si Alexander sa pagtatanggol sa kanya. Nako Alexander, ako pala ang pinakamamahal mo, pero naging tanga ako.
Hindi ako makapaniwala na naging masama ako sa'yo. Sorry talaga Alexander. Humingi ng tawad si Naomi habang siya ay tuluyang naluluha. Natawa si Alexander nang marinig yun, kaya sinabi niyang, "Oh, you silly girl. Halika na, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Kapatid mo ako, hindi ba? Kaya, paano ako mananatiling galit sa iyo? Halos oras na para sa isa sa mga miyembro ng aming pamilya na magbigay ng kanilang talumpati ngayon. Pwede mo bang samahan si Dad para dyan?" Kinakabahang tanong ni Naomi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pumayag si Alexander. Gayunpaman, bago pa masyadong matuwa si Naomi tungkol dito pagkatapos ng tawag, tinanong siya ni Mandy, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nasa kalagitnaan kami ng kasal, kaya paano mo sasabihin sa amin na hintayin ang iyong kapatid? Pananagutan mo ba ang pag-abala sa kasal? Ito ang kasal ko, kaya bakit hindi ako makapagpasya kung ano ang gagawin?" Balik sa kanya ni Naomi. Lumamlam ang ekspresyon ni Mandy habang sinasabi, "Dapat alam mo talaga ang lugar mo dito. Ikaw ang gustong magpakasal sa aming pamilya. Kaya malinaw na kami ang may huling say sa kasal. Dahil sa katigasan ng ulo mo kaya naging malas ang pamilya natin." Natahimik sandali si Naomi bago huminga ng malalim at sinabing, "Kung ayaw mong hintayin ko si Alexander, pwede mong kanselahin ang kasal ngayon." Natarante si Brian, kaya sinabi niya kay Mandy, "Gawin na lang natin ang gusto ni Naomi. Maghihintay kami." Gayunpaman, hindi kailanman atras si Mandy sa isang walang pera na magsasaka, kaya nanunuya siya, kanselahin ang kasal. Mabuti rin. Mayroon pa kaming maraming pagpipili ang mapagpipilian kung wala ka. How dare a peasant like you tell me what to do? Kahit na binigyan ni Alexander si Naomi ng ganoon kamahal na kwintas, napagdesisyonan niyang nagpapanggap lang itong mayaman. Kung walang naruroon, tiyak na susuko siya. Gayunpaman, alam niya na maraming mahahalagang tao ang naruroon, kaya nangahulugan ito ng magandang kapalaran sa kanyang pamilya. Kaya naman, wala siyang pakialam kung sino talaga si Alexander. "Sino ang tinatawag mong magsasaka?" Biglang may narinig na malamig na boses na nagsasabi niyan mula sa labas. Kaya lahat ay napalingon sa boses. Ang tanging nakikita lang nila ay isang binata na nakadamit na naglalakad papasok sa bulwagan. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Alexander. "Sino ka?" tanong ni Mandy na nakakunot ang noo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander ang kanyang tanong at sinabing, "Sa tingin mo ba ay isang magsasaka ang aking kapatid na babae at hindi karapat-dapat na ikasal sa iyong pamilya? Sa tingin mo ba ay ganap na nobodies ang mga magulang ko at walang karapatang maupo sa VIP table? Sa tingin mo ba talaga na ang aking buong pamilya ay mga magsasaka?" Paulit-ulit siyang binubugbog ni Alexander ng mga tanong habang papalapit sa kanya. Galit na galit siya. Gayunpaman, ang kakaiba ay kung gaano kabigat ang kanyang mga yabag sa tunog ng lahat kapag siya ay naglalakad. Kaya, ang buong silid ay agad na natahimik. Itinaas niya ang kanyang kilay at pinalaki si Mandy bago siya tinanong, "So tell me, who do you think I am?"